And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pumasok ako sa kauna-unahang relasyon ko na walang naging label. Hi, DJ Rocky. Good afternoon. I don't know if anong pumasok sa isipan ko at nagawa kong mag-send sa'yo ng letter na to. Tagahanga mo ako. Hindi ko nga rin alam kung bakit sa tuwing naririnig ko ang boses mo, ay kumakalma ako. Paminsan ay nakaka-relate ako sa mga ibinabahagi mo. Pero mas madalas na nare-realize ko, iba-iba pala talaga ang kwento ng bawat tao sa mundo. Itago mo ako sa pangalang Vane. And this is my secret file. Hindi na ako ganun kabata nung pumasok ako sa isang komplikadong relasyon. Fresh graduate ako, DJ Rocky. Nakatapos ako sa kursong tourism sa isang kilalang paaralan sa aming probinsya. Simula pagkabata ay namulat ako sa buo, masaya, at saganang pamilya. Hindi kami ganun kayaman. Pero hindi rin naman salat sa buhay. Punong-puno ako ng pagmamahal sa paligid ko, DJ Rocky. Namulat ako sa pamilyang kung saan lahat sila ay stable na. May sariling pamilya at nahanap na ang true love. Ako ang first card sa aming pamilya. Kung may last card sa pamilya, ako naman ang binansagang first card sa aming pamilya. Bata pa lang ako, ramdam ko na ang pressure sa akin. Although hindi ako kontrolado ng mama at papa ko, pero alam ko na malaki ang expectations nila sa akin. Takot din ako na pumasok sa buhay pag-ibig. Ni minsan nga ay hindi ako nagkaroon ng karelasyon nung nasa elementarya high school o senior high school ako. In short, NBSB ako. Though I admit na may mga naging crush ako, pero hanggang dun lang. Ang nakakatawa pa nga, kapag nagkakagusto ako sa isang tao, talagang ako lang ang nakakaalam. At isinishare ko lang to kay Lord. Ang gusto ko kasi, ang kauna-unahang boyfriend ko, ang magiging asawa ko. Siguro yun kasi ang pinamulat sa akin ng mama ko. Conservative ang mama ko. At talagang si Papa lang ang naging nobyo niya. Hanggang sa nagkaanak sila. At kami nga yun. Hindi ko alam, DJ Rocky, pero simula nung nagkaroon ako ng MU sa high school, hindi na ako sumubok pa. High school sweethearts kami noon. Pure love, genuine, at talagang masasabi mong first love. Naging ka-MU ko siya that time, but due to the personal matter, tinapos ko ang relationship namin. Akala ko kasi noon, lilipat na ako ng paaralan. Masyado akong naging advanced sa pag-iisip.
Sa takot ko na maiwan ko siya, ay mas pinili kong palayuin siya. Layuan siya. Lahat maayos, lahat mabuti, lahat puro. Kami yung tipo ng couple na parehas, honor student, good terms ang pamilya, masaya lang. Pero baka hindi talaga kami. O baka talagang tadhana na maging magkaibigan na lang kami. At dahil doon dinamdam ko ang paghihiwalay namin. Almost 5 years akong hindi naka-move on. Isipin mo, MU lang kami. Mga high school pa kami noon pero 5 taon bago ko siya nagawang kalimutan. Kung hindi dumating sa buhay ko, ang lalaking minahal ko ng sobra. Hindi ko pa siya makakalimutan. Sabi nga nila, first love never dies. But the truth is, kapag dumating ang the one, a true love mo, or ang taong mamahalin mo ng sobra-sobra, masasabi mo na may mga dahilan pala kung bakit hindi kayo nagkatuluyan. When I was 4th year in college, graduating ako that time. Doon pumasok si Jace. He was my classmate back then. If I'm not mistaken, high school or senior high school. Hindi ko na masyadong matandaan sa sobrang tagal na. At sa sobrang busy ko sa buhay at pag-aaral ko. Hindi ko na nga maalala kung paano, bakit at saan kami nag-umpisa. Pero ang alam ko lang, our relationship was one of the most complicated situations I've ever experienced. Mabait si Jace. Hindi maipagkakaila na gwapo siya. Siya yung tipo ng gwapong lalaki na habang tumatagal na nakakasama mo, hindi nakakasawa. Mas nagagwapuhan ka pa. Matino, matangkad, moreno, at may sense of humor. Isa pa sa mga nagustuhan ko, yung amoy niya. Yung tipong malalaman ko agad kung nasa paligid na siya. Yung amoy ng lalaki na hindi nakakasawa. Nag-start yung kwento namin nung nag-aaral ako. Hindi kami same ng school, place, hindi kalayuan pero magkalayo pa rin. Inamin niya sa akin na dati pa man, may gusto na siya sa akin. And then, during our first year in college, nag-chat na siya. Dahil ang alam ko sa kanya noon ay meron siyang long-time girlfriend. Takot ako na pumasok sa buhay niya. But still, tinry ko. Tinry ko nung malaman ko na wala na sila. Almost 2 years na. So, consistent naman siya sa pagpaparamdam sa akin. At doon ko na napagtagpi-tagpi na nag-uumpisa na siyang mangulit noon pa man. So, sumagal ako, to make it short. Sa tagal ng pag-uusap namin na inabot ng maraming taon ang pagkilates at pagkilala ko sa kanya, doon ko nakita lahat sa kanya kung gaano siya katotoo, kung gaano niya ako kamahal, sa paraang alam niya at sa paraang gusto niya. Lahat masaya, lahat punong-puno ng pagmamahal. Malayo man sa isa't isa, nagawa naming maging masaya. Tanging respeto, suporta, at pag-unawa lang ang susi. Nang magkita na kami, ramdam namin ang pananabik sa isa't isa. Wala kaming karanasan pagdating sa ganong klaseng usapin. Kung una ko siya, ganon din siya sa akin. Galing kami sa batang pag-ibig. And yes, DJ Rocky, ibinigay ko ang sarili ko sa kanya kahit wala pa kaming label. Alam kong mali dahil hindi kilala ng pamilya ng bawat isa sa amin kung sino kami sa buhay ng bawat isa. Hindi niya ako naipakilala sa mga magulang niya. Ganon din ako. In short, ginawa na namin lahat-lahat pero wala pa rin kaming label. Ang unang relasyon ko ay walang label. Ang pangarap kong pagmamahal ay walang label. Puso lang namin ang nag-uusap noon. Kaya siguro hindi ko na naisip kung ano ang mangyayari sa akin. Sa amin. But sad to say,
Hindi rin ako magtatagal sa lugar na kung saan kami pwedeng magsama. May mga pangarap pa akong hinahabol eh. Ako ang unang alas ng pamilya ko. Kaya kinakailangan ko magtrabaho ng maigi para sa pamilya ko. Ganon din siya eh. Siya ang inaasahan ng pamilya niya nung panahong yun. Parehas kami nagtatrabaho na that time, but the truth is, alam ko na parehas lang naming sasaktan ng isa't isa. Kung aasa ako na magiging magkasama kami habang binubuo ang kanya-kanya naming pangarap. Narito ang isip at puso niya sa Pilipinas. Kung marami akong hinahabol na pangarap, mas marami ang sa kanya. Hindi lang isa, dalawa, kundi higit pa. Mahal ko siya, DJ Rocky. Alam kong mahal niya rin ako. Pero ibang-iba kami ng estado. Kung ako ay may kakayahan sa buhay, alam ko siya mag-uumpisa pa lang na iparana sa pamilya niya ang magandang buhay. Na kahit papano'y kinalalagyan ko na. Pangarap na niya ang buhay pamilya. Ang magkaroon ng sariling pamilya. Pero ako, nasa stage pa lang ako ng buhay ko na hindi ko siya pwedeng piliin na ganito ang sitwasyon namin. Dahil may mga obligasyon pa kami. Na kahit gaano ko gustong piliin siya, mahalin pa siya, maging tahanan na siya, alam kong malabo pa para sa akin na maraming hinahabol. Hindi pa kasi ako kontento kung nasaan ako ngayon. I really wanna settle with the man I love. I know he wants it too. We're almost ready. But the truth is, we are far from ready. Due to our own obligations sa kanya-kanya naming pamilya. I really love him. Kahit naman hanggang ngayon mahal ko siya eh. Wala akong ibang lalaki na pinapapasok sa buhay ko. Kundi siya lang. Siya lang. So hindi ko alam kung tama na basta ko na lang siyang iwan o dapat kong ipaglaban. Palabas na ako ng bansa 1 to 2 years from now. Yun naman kasi talagang plano ko. 3 years ang pinakamatagal. And with those years, I hope makita ko siya uli. O makasama bago pa man siya tuluyang umalis ng bansa. O bumuo ng sariling buhay niya na hindi na ako kasama. I want a family with him. I want to be his wife. I want a child from him. And spend the rest of my life with him. Hanggang ngayon alam ko na wala siyang naging nobya pagkatapos ko. Wala siyang in-entertain. Mas nagpaka-busy siya sa buhay na binubuo niya. Sa trabaho na bumubuhay sa kanya at sa pamilya niya. Ang hindi niya alam, nandito pa rin ako sa Pilipinas. Hindi niya rin alam na meron akong plano. At ang plano ko ay umalis ng tuluyan kung hindi kami magkakaroon ng chance na magkita ulit. We don't have any news, updates, or communication. Ayoko na rin guluhin kung ano man at kung nasan man siya ngayon. But I'm still here. Still waiting. Continuously praying to God na magbago ang lahat. Na magkita kami. Na magkaroon kami ng happy ending. And a happy family. So, kung nakikinig ka man ngayon, Jays, I want you to know that I still love you. And I always do. Sana maging tayo pa rin sa dulo. Sana makita ng tadhana kung gaano kita kagusto. Sana sa dulo piliin mo ko. Kahit gaano pa katagal o kahit gaano pa kalayo ang pagitan sa ating dalawa. And I truly believe if it's God's will, then it will be. Hanggang dito na lang po. Muli,
Ako, si Vane. At ito, ang aking secret vow.